Ayan, hallelujah, praise God. Welcome po sa ating isa na naman programa sa Count Your Blessings dito sa Radio Boracay 106.1. So praise God, nandito na naman po tayo para makinig sa Diyos. At alam ko, ang Panginoon ay may inilalaan para po sa bawat isa sa atin. Kung meron man po kami mga viewers, welcome sa inyong lahat. Mga nakikinig sa radyo, welcome po sa inyong lahat. I know na ang Lord ay may gagawin po para sa hapon na ito. It's been a great week, a great day. Isa po talaga sa mga napansin ko sa araw na ito ay nagpakita na si Haring Araw sa wakas at tayo ay nagkaroon kahit papano ng magandang panahon na nung mga nakaraan kasi ay medyo napakalamig ng panahon. Kaya naman, praise God at nagpakita ang Haring Araw sa araw na ito. So ako po ang inyong host para sa hapon na ito. Ako po si Pastor Christian Joy Martuyan. Ako po ay nagpapastor sa Malay Assembly of God at pinupuri ko po ang Panginoon sa opportunity na kayo pong lahat ay tayo pong lahat ay makapag-aral ng salita ng Diyos sa hapon na ito. And una sa lahat, we also want to greet our yung program host ng Count Your Blessings, si Mrs. Christine Russell or Ate Christine ko siya tawagin. Happy birthday, and we know na God will continue to bless you sa lahat po ng ginagawa nyo para sa kanyang kaluwalhatian. We pray na for more years to come, and as you celebrate your birthday, kahapon po yun, January 17, we also celebrate with you. Thank you so much for inspiring so many listeners every Sunday, so many women na talagang na nakikinig sa atin at na i-influence natin na magagandang bagay patungkol sa Panginoong Diyos. So, kung kayo po ay kung kayo po ay nanonood sa oras na ito, pwede kayo comment down below. You can greet our Ate Christine Russell, Mrs. Christine Russell, para po sa hapon na ito. You can mention her kung siya po ay inyong friend sa Facebook, kung kilala niyo po siya. You can mention her birthday niya kahapon. So, ayan po. Of course, it's been a great week. Kagaya po ang sinabi ko kanina. Kanina, we had our Sunday service sa Malay Assembly of God. Ang service po namin ay 9 to 11 a.m. Located po kami sa Mutag, Malay, Aklan. And I know, ganun din po sa inyo, in every churches, in every mga lugar kung saan ang gawain ng Panginoon ay patuloy na nangunguna, ay talagang pinupuri natin ang Panginoong Diyos. And I know na si Lord every time may gagawin po talaga sa buhay ng bawat isa sa atin. This week, marami po, of course, as a pastor, may mga gawain po na talagang patuloy nating pinagsusumikapan na ayusin at gawin para sa kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. Recently, I've been into 2 funerals, talagang nagbisita tayo, and then isa sa mga nais ko na masabi sa bawat isa ay maging encouragement tayo, lalo na sa mga panahon na ang mga ka-churchmate natin, loved ones natin, kaibigan natin ay nawawala ng mahal sa buhay. Alam natin na hindi yun madali, pero dapat patuloy natin silang ipakita sa kanila yung love ng Panginoong Jesus, and how companionship, yan yung parang during the start of this week, yun yung ine-impress sa akin ni Lord na talagang napakahalaga na may kasama ka sa buhay, asawa man yan, anak man yan, kaibigan man yan. Napakahalaga na sa lahat ng pinagdadaanan natin, meron po
tayong kasama sa buhay. Kasi sabi nga sa Bible, 2 is better than 1 and even 3, no? Ay talagang mas maigi kung 3 dahil naipapakita kung gaano katibay talaga ang samahan. At pag sinabi natin 3, no? 3 sa relationship, bilang mga Kristiyano, dapat alam natin na yung pangatlo na yon ay si Lord talaga yung atin pong pinapapasok sa atin pong mga relationships, connections ng atin pong buhay. Also, we know that it's also been season of ati-atihan, no? And isa ito sa mga season na mahirap para sa atin po na mga Kristiyano dahil of course wala tayong ibang nais itaas kundi ang Panginoong Hesus lamang sa ating buhay. Na si Jesus yung namatay para po sa ating mga kasalanan, na si Jesus ang dahilan kung bakit nakakalapit tayo sa presensya ng mahal na Diyos. And right now, I know, very heartbreaking kapag nakikita po natin na may ibang itinataas ang ating, of course, yung mga una sa lahat, yung mga hindi pa po, mga wala pa pong relationship, personal relationship sa Lord. Ang puso po natin ay talagang heartbroken. And yun yung sinabi ko po sa Sunday service namin kanina na heartbreaking kasi alam natin kung sino talaga ang dapat itaas, ang Panginoong Hesus. Hindi ang Santo Niño, hindi ang iba pa man na mga Diyos-Diyosan. Actually, hindi lang naman yung mga Santo Niño, kundi kung ano pa man ang iba pa na pumapalit sa posisyon ni Lord sa ating buhay. But right now, it is a season talaga of ang tawag dito, gahinugyaw, kumbaga sa Bisaya, para sa Santo Niño. As they would say, Viva Señor Santo Niño, but no, it will always be Jesus. Si Jesus ang namatay sa krus para sa atin dahil mahal na mahal niya po tayo at ayaw niya na mapunta tayo sa impyerno. And I hope na ito pong sinasabi ko ay talagang mangusap sa inyong mga puso na kailangan natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Kailangan natin siyang tanggapin bilang Diyos at tagapagligtas. Kailangan natin siyang tanggapin as someone na alam natin may kapangyarihan lang na makapagbago ng atin pong mga buhay. And as we receive Jesus Christ sa atin pong buhay, kahit hindi tayo karapat-dapat, He will welcome us. No, our Father in heaven will welcome us in heaven, in His kingdom. He will welcome us sa huling panahon na kung saan tayo po ay uuwi sa langit. So I hope na sa hapon na ito, I will also share about kung paano na dapat hindi tayo patulog-tulog sa ating pong pananampalataya. Every time, no, na manguna ang mga desires, personal desires, mga physical na mga kagustuhan. Every time na manguna yon sa atin pong buhay, every time na yung mga plano natin ang nangunguna, dyan po tayo nabubulagan, dyan po nawawala yung spiritual senses natin na malaman kung ano talaga ang katotohanan at malaman kung ano ang tama sa harapan ng Panginoon at kung ano ang mali sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Minsan nakakalimutan natin, we forget about the gospel, we forget what Jesus did on the cross dahil nangunguna ang sarili nating mga desire sa ating pong puso't at isipan. This afternoon, may all of us, lahat tayo, walang exempted, kahit po ako, may all of us be reminded of what matters the most, and that is our relationship with our Lord Jesus Christ. We must be awakened, we must be alert
sa kung sino dapat ang tunay nating sinasamba sa atin pong mga buhay. So this time, I will go sa atin pong text para sa hapon na ito. Before I pray, babasahin ko po muna. Sabi dito sa Gawa chapter 20, verse 7 to 12. Gawa chapter 20, verse 7 to 12. Nang Sabado ng gabi, nagtipon kami sa paghahati-hati ng tinapay. At dahil babiyahe si Pablo, kinabukasan nangaral siya hanggang hating gabi. Maraming ilaw sa itaas ng silid na pinagtitipunan namin. May isang binata roon, ang pangalan ay Eutychus, na nakaupo sa bintana. At dahil sa haba ng pagsasalita ni Pablo, inantok siya at nakatulog ng mahimbing. At nahulog siya sa bintana mula sa pangatlong palapag. Patay na siya nang buhatin sila. Pero bumaba si Pablo at dinapaan niya si Eutychus at niyakap. Sinabi niya sa mga tao, "Huwag kayong mag-alala, buhay pa siya." At bumalik si Pablo sa itaas, hinati-hati ang tinapay at kumain. Pagkatapos, nangaral siya hanggang madaling araw at saka siya umalis. Ang binatang nahulog ay iniuwi nilang buhay at lubos silang nanampalataya. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa hapon na ito. Salamat na kaming lahat ay dinala mo dito. Sa kaming lahat, ang mga nakikinig, maski ako po na pumunta dito sa studio. Thank you, Lord, kahit po sa aming pong producer, mga staff ng studio na ito. Salamat na kami po ay dinala mo sa hapong ito dito upang maghatid ng iyong salita. Patuloy ka namin pinupuri na alam namin na ang banal na espiritu ay mangungusap, although this is just through online, Facebook Live. Alam ko that your word will speak to each and every one of us. Thank you, Lord. All this we pray in the name of Jesus. Amen. So, I will share about the spiritually asleep. The spiritually asleep. Makita natin ang kahalagahan ng pagiging gising sa lahat ng oras ng atin pong mga buhay. And although makikita natin na physical aspect ito sa buhay ni Eutycho, meron din tayong matututunan sa kanya pong, sa nangyari po sa kanya. And that is to really be awake na pagdating sa gawain or pagdating sa mga bagay na ipinapagawa ng Panginoon sa atin pong buhay. So sabi doon, nagtipon-tipon sila at naghati-hati ng tinapay. So this is most probably talked about communion, no, communion nila. At ito, magkita po talaga nilang practice ay yung patuloy na pagtitipon sa every time, like si Paul, no? He is about to leave, aalis po siya, and doon natin makikita na si Paul, hindi siya bastang aalis lang. Okay, magbabiyahe na ako sa susunod na pupuntahan ko. Ang ginagawa niya ay titipunin niya yung mga mananampalataya sa lugar na yon, magkukommunion sila, and then magpe-preach siya ng salita ng Panginoong Diyos. So ganon, nagkaroon sila ng fellowship ng oras na iyon. At dahil babiyahe, sabi dito, babiyahe si Pablo, kinabukasan, nangaral siya. Yan. Nangaral siya at doon natin nakita na napakahabang oras. Dahil alam niyang magbabiyahe siya the next day, nag-preach siya for about, sabi po ng mga Bible scholars, nag-preach siya for about 6 hours. No? Dahil alam niya, magbabiyahe siya papuntang
ibang lugar. No? Yun ay ministry niya. So, habang siya ay nagpipreach, merong isang binata na ang pangalan ay Eutico na nakatulog sa may bintana. At higit pa doon, hindi lang nakatulog, kundi talagang siya ay nahulog sa bintana. So, dapat makita natin kung paanong hindi delikado ito. No, delikado ang ginawa, delikado ang nangyari. Nakatulog na mahimbing, nahulog sa bintana. Take note, galing po ito sa pangatlong palapag. So talagang namatay siya sa kanyang pagkahulog. Lahat po sila, even in the current setups ng church, hindi maiiwasan na meron talagang inaantok. No, meron talagang nakatulog, meron talagang halo-halo na. Siyempre isipin natin, wala naman silang liwanag o wala naman silang ilaw, fluorescent lamp that time, most likely, di ba? Or baka mga lang sila, yung mga sinisindihan lang na para magkaroon sila ng liwanag. At sa panahong ito, halo-halo na. It's either pagod, inaantok, o kung ano pa man na naging dahilan ng kaniyang pagkatulog. And alam nyo po, comforting to para sa mga preachers, teachers, dahil kung at the present time, sa inyo pong church, naranasan nyo ang matulugan, ay hindi na ho bago yan. Talagang meron ho talagang inaantok at nakakatulog. Even sa time ni Apostle Paul. Makita natin na sa sitwasyon na ito ay walang nakapigil kay Paul. Of course, alam ni Paul ang goal niya. Alam ni Paul kung ano ang gagawin niya. So he spoke after many hours. Even if this audience and kahit knowing or not knowing that this audience is marami pong mga sitwasyon sa kanilang buhay. Pagod sa trabaho, kung ano pa man. Then, sabi po natin na si Eutychus ay nakatulog. There is some evidence sa mga translations na talagang tinry naman daw ni Eutychus na makinig. No, sinubukan niya na makinig kay Paul. Ayon nga lang, sabi po dito, yung sleep na word ay parang talagang hinihila o hinihypnotize o hinihila ang kanyang mga mata. And unfortunately, ay hindi niya napigilan na siya ay natuluyang nakatulog. At anong ginawa ni Paul? This is not something na na-send si Paul sa, nagpanik ba siya? Nagwala ba siya o ano? Hindi nagpanik si Paul, kundi ang ginawa niya ay bumaba, pinuntahan si Eutychus at niyakap at sinabi sa mga tao, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala dahil buhay siya. So alam natin na ang senaryong ito ay hindi natatapos sa may nahulog, may namatay, hindi natatapos sa mga limitations ng tao, hindi natatapos sa mga kung ano pa man na ating mga kakulangan, kundi talagang ang naging ending ay nabuhay itong si Eutychus. Dahil tunay na ang presensya ng Diyos ay nasa kalagitnaan ng kanilang pagtitipon. Nabasa pa nga po natin, nung nabuhay na, bumalik si Paul sa taas, tapos anong nangyari? Tinuloy nila yung communion nila, at tinuloy pa rin. Nag-preach pa rin siya hanggang madaling araw. No? At bakit po ako napapangiti? Dahil kung umabot ngayon ang mga preaching 30 minutes to 45 minutes. Pag umabot ka ng 1 oras o lagpas ka ng 1 oras, talagang magbubulungan na ang mga tao. Magbubulungan na.
ang mga tao. Pero nakita natin dito kung gaano ka-eager si Apostle Paul. Kung gaano niya ipinapakita that the Spirit of God ay gising na gising sa aking buhay. Hindi siya mapipigilan para ibahagi ang salita ng Panginoong Diyos. And this is our goal. Na lahat tayo to be awakened, to be awakened by God's Holy Spirit, na talagang lahat ng gagawin natin, makikinig man, magtuturo, lahat ng gagawin natin sa buhay natin, nandyan ang paggalaw ng banal na espiritu. Nandyan ang kagalingan, nandyan ang mga himala, nandyan na sa kalagitnaan ng pagtitipon, ang manifestation ng Panginoong Diyos ay present sa atin pong kalagitnaan. At kung patulog-tulog tayo, talagang may gagawin si Lord para tayo po ay magising. Ang pagkatulog ni Eutico ay isang example na nagpapahayag ng mga limitations natin bilang tao. Pero ganun pa man, tayo po ini-encourage na magpatuloy, mag-focus sa spiritual. Mag-focus sa mga makalangit. I've been stressing kanina sa amin pong Sunday service. Bakit tayo nagtitipon every Sunday? Bakit tayo nagbe-Bible study? Bakit tayo nagfe-fellowship? At the end of the day, hindi po yun para sa atin. Yun po ay para sa Panginoon nating buhay. Para ibalik sa Kanya ang lahat, pasalamatan siya, dakilain siya, purihin siya. You know, this life, our Christian life, is not all about our problems. It's not all about our whatever it is that we're going through. Hindi lahat ito sa mga inaantok tayo. Hindi ito tungkol sa inaantok tayo, pagod tayo, puyat tayo. No, kundi nararapat lamang na ang tuon natin ay sa Panginoong Hesus at wala na pong iba. Sa espiritual na butang aton mga kabuhi. This is a warning for all of us na kapag pinagpatuloy natin na manguna, pag pinagpatuloy natin na ang sarili nating desire, na ang sarili nating kagustuhan ang manguna, talagang mahuhulog tayo. Hindi lang sa bintana galing sa third floor, kundi mahuhulog tayo simula sa langit hanggang impyerno. Ganon ang pagkahulog na mangyayari sa atin pong buhay. Ito ay nagtuturo na mag-reflect sa atin pong buhay. Mag-reflect kung saan po ba tayo nakatuon. Mag-reflect kung nasa spiritual ba na paganan-awon aton mga kabuhi. O tayo po ay nakafocus sa mga physical na kinalalagyan ng atin pong mga buhay. And lahat po ng mga nangyayari dito sa mundo, kalamidad, bagyo, lindol, kung ano-ano pa man, napakaraming mga unpredictable na mga bagay na nangyayari. Ito ay dahilan, I believe, one of the reasons why these are all happening, mga calamities sa atin pong buhay, catastrophe at kung ano pa mga bagay, ay dahil gustong mangusap sa atin ng Panginoong Diyos. That, hey, focus tayo sa Kanya. Anak, tingnan mo ako. Anak, andito ako. Anak, hindi kita pababayaan. Anak, sasamahan kita sa iyong buhay. So, it is important to be spiritually awakened. At today, atin pong pag-uusapan. Ano ang dahilan? Bakit tayo patulog-tulog? Ano ang mga sinyales kapag tayo po ay patulog-tulog sa atin pong buhay? Sabi sa Isaiah 56:10,
Sapagat ang mga pinuno ng Israel na dapat sana'y tagapagbantay ng bansang ito ay parang mga bulag at mga walang nalalaman, para silang mga asong tagabantay na hindi tumatahol. Ang gusto nila'y mahiga, matulog at managinip. Itong sinasabi ni Propeta Isaias, sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ni Prophet Isaias. Meron ditong nararapat na ang mga pinuno dapat ng Israel, sila dapat ang magbabantay sa bansa. Pero wala, bulag at walang nalalaman. Ang senses ay hindi gumagana. Mas ninanais pa, sabi dito, parang asong tagamantay na hindi tumatahol. No? Hindi tumatahol. Alam mong nasa harapan mo na yung pagkakamali, nasa harapan mo na yung hindi tama, nasa harapan na natin yung mga gawain ng mundo, mga kademonyohan, pero tayo ay patay malisya. Tayo ay walang ginagawa, nagbibingi-bingihan, nagpapasa walang bahala. Parang asong hindi makatahol. I don't know. Hindi pa ako nakakita ng asong hindi makatahol. But, in short, no? Kung aso ka, di ka makatahol, you are not serving your purpose. You are not serving. No. That dog is not serving its purpose. Kung andyan, nag-alaga ka ng aso, pero pag may magnanakaw, nakatulog yung aso, natutulog yung aso, hindi makakahol, wala, it's not serving its purpose. Ganon din sa atin pong buhay. Hindi tayo para mahiga lang, matulog o managinip. Hindi tayo para magpahilay-hilay lang sa atin pong pananampalataya. At amidado tayo dyan, hindi po madali ang manampalataya at manindigan sa Panginoon. Sa mga spiritually asleep, worldly things are more pleasurable than the things for the Lord. Time is wasted on things that doesn't really matter. So I wanna talk about us being drawn to social media, being drawn sa mga, kung ano pa mga bagay na talagang nakatuon. Doon tayo nakakaagaw ng oras natin, nakakaagaw ng panahon natin, nakakaagaw ng lahat ng bagay sa buhay natin. Meron po tayong mga mobile games, no? Na talagang doon nakatutok, focus na focus. Samantalang andyan na ang mga kapahamakan, andyan na ang mga gawain na mga kasamaan. Wala, patay malisya. Ang senses ay hindi gumagana. Nauubos ang oras sa mga walang kabuluhan. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, ay nagbibingi-bingihan, ay nagtatamad-tamaran. Yan ang senyales na tayo po ay spiritually asleep. Mas interesado pa tayo sa mga gawain ng mundo kaysa sa gawain na para sa Panginoon. I don't know, no? If you are a Christian, I am telling you, kung tayo po ay Kristiyano, tapos sa araw ng linggo, punta ka sa ati-atihan instead of mag-church. Mag-church ka instead of dwelling, no? In the body of Christ, dwelling sa relasyon mo sa Panginoon. Paano po yun? No? Masasabi po ba natin that we are spiritually active? We are spiritually awakened? Hindi po, no? Dapat makita natin ang mga markers na ito, ang mga signs na ito. Kahit pa sabihin mong anong ka lang para bumili ng ukay-ukay, mahirap, no? Dahil napalitan ang priorities mo na mga
bagay, pag napapalitan ng priorities natin, na imbis sa makalangit ay napapalitan ng mga makamundo, hindi naman emergency o hindi naman talagang agaw buhay ang mga gagawin mo, talagang yun po ay nakakalungkot. So, makita natin ang mga sign and markers na ito. Being spiritually asleep means yung senses mo hindi active. We have the sense of taste, sense of sight, sense of hearing, sense of smell, sense of touch, no? 'Di ba? Ganyan, tinuro yan sa elementary. So tayo, mga Kristiyano, kapag hindi active ang gawa ng banal na espiritu sa atin pong buhay, kapag hindi po nangunguna ang spiritual na mga bagay sa atin pong buhay, alam mo, nasa harap na po natin ang demonyo, hindi pa rin natin namamalayan. Nasa harap-harapan na tayong niloloko ng kaaway, hindi pa rin natin namamalayan. Ganun po. At nakakalungkot pa ganun na pag ang senses natin ay sarado, spiritual senses natin ay sarado, na inihahain na sa'yo ang lason, talagang wala pa rin tayong kamalay-malay. Alam niyo po, minsan may mga pagkakataon sa buhay natin, naghihintay tayo ng blessing ng Lord, pero hindi natin nakikita. Kahit ang demonyo, pwede din mag-disguise ng blessing niya sa ating buhay. Yun pala, yun ay pain na o patibong na para tayo ay tumalikod at lumayo sa ating Panginoong Jesus. Beware of all of that, no? Ang pagpapala ng Panginoon ay hindi para lumayo tayo sa Diyos. Ang pagpapala ng Panginoon ay dapat mas lalo pa tayong lumapit sa pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. So do not forget that if a blessing draws you away, nilalayo tayo, papalayo sa Panginoon, hindi po yan blessing. That is a bait, no? Para tayo ay tumalikod sa Kanya. So, ayan. Isaiah 6:9. Sabi po dito, sinabi niya, umalis ka at sabihin mo sa mga mamamayan ng Israel, makinig man kayo ng makinig, ay hindi rin kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi rin kayo makakakita. Being spiritually asleep means we lost our spiritual effectiveness. At yon ay nakakatakot kasi ibig sabihin, gumagawa tayo ng mga bagay para sa Panginoon na parang nagaling na lang sa sarili nating kalakasan. Nagaling na lang sa sarili natin na mga resources. You know, doing God's work, doing the work of the Lord, ay hindi kakayanin ng atin pong physical o mental. Hindi po kakayanin na tayo lang. It takes a lot. We need God sa buhay natin para magawa natin ang mga bagay para sa Panginoon. Dahil hindi po madali na manampalataya sa Panginoon. Hindi po madali yung manindigan at mag-commit sa Panginoon. Because not all times na aasahan na lang natin kung ano ang blessing or answered prayers o mga bagay na pwedeng maging benefit sa pagsunod ng Panginoon. Hindi pwede. Hindi natin pwede na mag-cherry pick ka lang doon. Kung ano lang yung verse na gusto mo, kung ano lang yung mag-work sa'yo, yun lang yung gagawin mo. Tapos yung mga
bagay na against you ay hindi mo na susundin. That is very important sa buhay natin. Na makita natin kung ano yung nagpapapurol sa atin po, sa spiritual effectiveness po ng ating buhay. Ang mga kaibigan, kamusta ang mga kaibigan na nakapalibot sa atin? Sila ba ay bukas para sa salita ng Panginoon? Or sila ay sarado? Pero pagdating ng mga bisyo, kasiyahan, kalokohan, ay gusto nila kasama ka. No? Pero pagdating sa Word of God, sa salita ng Diyos, pagdating kay Jesus, ay wala silang, sarado ang kanilang isip. Talagang, mag-pray na tayo. Pray tayo na matindi at talagang sikapin natin na maprotektahan tayo ng Diyos. Of course, andyan ang grace ng Lord. Pero, paano kapag ikaw na ang gustong hilahin? Papunta sa mga hindi magagandang bagay. Kaya, huwag tayong gagawa ng mga bagay na makakapagpapurol sa atin, sa ating pong pananampalataya. Praying is the most important. Being grateful to God, acknowledging God, recognizing God. Grabe, no? It is a good practice para patuloy tayong nakakonect kung sino nagbigay ng buhay sa atin. Huwag natin hayaan na mapurol tayo at patulog-tulog na lang tayo sa atin pong spiritual na pananampalataya. Ano ang mga hobbies na meron tayo? Ang mga hobbies ba na yan ay baka yun ay nagtitake over para po tayo ay manghina sa Panginoong Diyos. Dapat lahat ng social media, cellphone, mobile games, lahat, kung ano pa mga pinagkakaabalahan, most of the time ngayon, digital na talaga, talagang technology na talaga. Siguraduhin po natin na hindi yan makakapapurol. Na kaya mo yung bitawan pagdating sa gawain ng Panginoon. Oy, halika na, mag-pray na tayo. Oy, halika na. Mag-aral na tayo, mag-Bible study na tayo. Kaya mo yung bitawan any minute kapag oras na ng para sa Panginoon. Lahat naman tayo may mga hobbies, pero ang mga hobbies na yan, dapat kaya nating isantabi. Dahil kung yan na maghahari sa atin po mga buhay, ang mangyayari po sa atin ay magiging mapurol tayo. Mapurol tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon. We will be spiritually asleep. Ang katotohanan ay madali na lang mabaligtad sa ating mga mata. When we are spiritually asleep, ang tama ay ginagawang mali at ang mali ay ginagawang tama. If we are spiritually asleep, yung mga impluwensya ng social media, public figures, o kung ano pa man, sino pa man na hindi na nananampalataya sa Panginoon, madaling magkakaroon ng ugat sa ating mga puso yan. Take note, not everything na sinasabi ng mga artista, not everything na sinasabi ng sino man sa mundo, kundi ayon sa Biblia yan. Kundi naaayon sa spiritual na pagkabutang, ay wala rin po yang kabuluhan. Napakahirap po na patuloy tayong maging tulog. Kasi, maya-maya darating na si Jesus. Maya-maya, yan na, rapture na. Pero tayo ay patulog-tulog pa rin sa atin pong pananampalataya. Ano sabi? Rapture will happen like a thief in the night. Hindi talaga natin malalaman
babalik si Jesus nang hindi natin namamalayan. So, let us make sure spiritual effectiveness natin ay palagi nating naninurture. Sabi nga po, our faith is like a muscle. Yeah, muscle. Muscle. Muscle, kapag nag-gym ka, kapag ikaw ay nag-exercise, nagkakaroon ka ng muscle. Lumalaki yung muscle mo. Diba? Nagkakaroon ka ng shape, nagkakaroon ka ng laman. Dahil ine-exercise. Ganon din po ang pananampalataya natin. When we fail to exercise what is for the Lord alone, talagang, siyempre, pag hindi ang mga exercise for the Lord, kundi ang nangunguna sa atin ay yung mga gawain ng makamundo. So we have to exercise that. We have to nurture. Palakihin ng pananampalataya. Kung di ka dati naniniwala sa himala, ngayon maniwala na tayo sa himala. Kung di tayo naniniwala na sasagot si Lord sa ating mga panalangin, ngayon maniwala na tayo sa pagsagot ni Lord sa atin pong mga panalangin. At napakarami pang iba na atin pong pwedeng gawin para sa gawain ng Panginoon. Kung di ka naniniwala na ang salita ng Diyos ay pwede makapagpabago ang buhay, wala. No. Ngayon, exercise natin. The Lord can change people, can change hearts, can change lives. No? At kung ano pa na mga bagay na simula sa maliit na pananampalataya, alam natin, mustard seed, alam natin na lalaki yan ng lalaki if we exercise it at hindi tayo patulog-tulog sa atin pong buhay. Huwag natin hayaan manghuna mga pisikal na limitasyon ng ating buhay. Huwag natin hayaan manghuna mga problema. Huwag natin hayaan maproblema mga pagsubok. Huwag natin hayaan manguna mga bagay dito sa mundo. Manguna nararapat ang mga spiritual na aspeto ng atin pong buhay. So, yan. Ayaw natin na mapurol. Yung yung spiritual effectivity natin ay nawawala. Nakaranas kayong maghiwa ng mga bagay gamit ang mapurol na kutsilyo. Wala rin nangyayari. Ikaw na lang din ang nasaktan. Ikaw lang din ang nasasaktan. Ang being spiritually awake, we need to have an active spiritual life. Kailangan ay nagsusumikap po tayo na magkaroon ng active spiritual life. Kung gusto natin magkaroon ng muscle ang ating faith, matuto tayo. Magbasa ng salita ng Diyos. Matuto tayo manalangin. Matuto tayo na magpa-mentor, magpa-disciple, magpa-advise sa mga taong matatagal na sa pananampalataya. If you are listening and you have a pastor, you have a church, kailangan makita po natin ang kahalagahan na i-connect ang atin pong sarili sa community o sa body of Christ na kung saan pwede nating mapalago ang atin pong pananampalataya. Napakahalaga po na hindi tayo nag-iisa sa takbuhin ito. Minsan nga, naalala ko nga, tatawa ka na lang kasi si Yuti ko, bakit naman sa lahat ng tatambayan doon pa sa bintana? Siyempre, mag-isa lang siya doon. Walang humila. Maaring walang nakamalay na siya ay patulog-tulog doon sa may bintana, mahangin o hindi natin alam ang reason. But one of the reasons why
is dahil pinipili mo doon sa isang tabi ka. At hindi lang basta sa isang tabi, kundi sa isang tabi na delikado pa. Diba? Bakit natin ilalagay ang sarili natin sa ganoon pong sitwasyon? No? Kung may panghihina tayo, lumapit tayo doon sa banda na kung saan may tatapik sa atin pag inaantok tayo. Lumapit tayo doon banda sa merong papansin sa atin or gigising sa atin kapag tayo po ay nakakatulog. Lumapit tayo doon sa may mag-i-encourage sa atin. Huwag yung lalagay mo yung sarili mo doon sa isang tabi na kung saan delikado pa. Nung nanghina ka, inantok ka, wala, hulog ang naging kalalabasan. Ang active spiritual life means spiritual senses are active. Ang lahat ng mga bagay sa palibot natin, we have to be aware. No? Ano ba ang ginagawa ng demonyo? Maging aware tayo. We need God. We need God to discern the things na kapahamakan na nais na gusto ng kaaway sa atin. The devil comes to steal, to kill, to steal. Talagang and to destroy. Walang ibang magandang plano walang ibang magandang plano ang demonyo sa atin pong buhay. Kung meron man may magandang plano, si Lord lang ang may magandang plano sa atin pong mga buhay. So, babalik tayo dun sa, we need to have an active spiritual life sa atin pong buhay. Maging aware tayo sa palibot. No? Ano ba ang gusto ni Lord? Ano ba ang ayaw ni Lord? Ano bang masama sa mata ng Panginoon? Kahit gaano ka ganda, kabuti sa mata natin, ano ba ang masama sa mata ng Panginoon? Let's go back to the scriptures. Let's go back sa utos ng Panginoon. Let's go back sa aral ng Panginoong Diyos. Let's go back kung paano namuhay si Jesus, kung ano ang mga naging actions ni Jesus. Let's go back. Jesus will always be the best, not the best, but the only standard of our life. No? And maalala natin yun si Jesus. Kahit sa katawang tao niya, He tried His best. He tried His very best to be spiritually immersed, no, sa kanyang walk dito sa lupa. I remember the story. I remember that story na kung saan bumabagyo na sa New Testament. Tapos natutulog si Jesus. They thought natutulog si Jesus. Maaring nagpapahinga dahil sa mga physical limitations. Pero ang Panginoong Jesus ay handa. No. Ay handa na ipakita na siya, ang spiritual niya, ay mananatiling gising. Na ang spiritual na journey niya nung nandito pa siya sa lupa ay hindi nag-falter. At yon ay dahil he keeps on praying and praying and praying and praying. Diba? What connects us to our God? How can we communicate to our God? It is through praying. Hindi siya tumigil sa pananalangin para hindi matulog, hindi maging patulog-tulog ang kanya pong buhay, ang kanya pong example. Kahit physical limitations man siya. Pero kung nabuhay si Jesus dito, He is spiritually immersed, spiritually awake sa lahat ng ginagawa niya para
ipakita ang kanyang pananampalataya. If we are awake, productive po tayo. If we are awake, talagang active and productive. Kahit sino, pag nagising ng maaga at gumalaw ng maaga, mas maraming nagagawa. Tandaan nyo, ang alarm clock hindi para gumising ng umaga. Ang alarm clock ay para gumalaw tayo ng maaga. At ganun din sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi para lang basa-basahin lang, kundi ang salita ng Diyos ay para sundin. Ang salita ng Diyos ay para mangusap na baguhin ang atin pong mga buhay. So, let's stop kung may thought tayo na okay na, nakapagbasa na ako. No! An awakened spirit o kung gising, active ang banal na espiritu sa atin pong buhay, may ginagawa yan. It's actively working sa atin pong buhay. If we are awake, we respond to God's Word. Kung active ang Holy Spirit at talagang nagwo-work, ina-acknowledge natin ang banal na espiritu sa ating buhay, tayo po ay nagre-respond sa salita ng Panginoon. Baguhin tayo, pagalitan tayo, disiplinahin tayo, i-correct tayo, we will respond to it no matter what. Dahil yun ang senyales na tayo ay may personal relationship at may connection sa atin pong Panginoong Diyos. Pag spiritually awake tayo, alam natin kung paano mag-focus kay Jesus at kay Jesus lang. We know our priorities. We know our alam natin kung ano ang tama sa atin pong buhay. Yes, we fail, pero hindi ibig sabihin nun nagbabago kung ano ang tama at kung ano ang nararapat sa harapan ng Panginoon. Our shortcomings does not define the Word of God. Lahat ng kakulangan natin, mag-fail man tayo, hindi ibig sabihin failed ang Word of God. Hindi nagbabago kung ano ang salita ng Panginoong Diyos. Being spiritually awake really is about participating sa trabaho ng Panginoong Diyos. Kapag active ang banal na espiritu na gumagalaw sa ating buhay, hindi tayo mapipigilan na mag-serve. Dahil we will continue to seek ano bang purpose natin, and that purpose can only be found in our Lord Jesus Christ. So yan po, talagang makita natin how the spiritually asleep ay dapat makita natin ang mga marks and signs na ito sa atin pong mga buhay. Since what is today, January 18, hindi pa po huli para magsimula ng active spiritual life sa atin pong mga buhay. I pray for each and every one of us. Sa akin, sa'yo, ako pa'y nananalangin na magkaroon tayo ng pananampalataya na hindi sumusuko, hindi tumatalikod, kundi magkaroon tayo ng pananampalataya na may simula at katapusan. Dahil alam ko, ang Lord natin, ay nais niya na maging kagamit-gamit tayo sa buhay na ito. Hindi pa tulog-tulog lang. Okay? We cannot say na tayo po ay Kristiyano, pero wala pong purpose na nakikita sa buhay natin. Ang buhay natin
will always have a purpose. Gagamitin po tayo ng Panginoong Diyos sa ating buhay. And that will only happen kung aktibo ang spiritual na aspeto ng atin pong buhay. I pray that sa sobrang active ng Holy Spirit sa ating buhay, talagang hindi siya na isang tatabi. Alam niyo po ba, sabi sa Biblia, Holy Spirit, nagigrieve yan, umiiyak yan. No? Holy Spirit is a person. No? Kapag isinasantabi mo siya, wala. Siya ay nalulungkot. Siya ay, pag nangunguna ang flesh natin, nalulungkot siya. No? So I hope na ang maghari sa buhay natin ay ang gawa ng banal na espiritu sa atin po mga buhay. Yung tipong pag tumingin ka sa langit, pag tumingin ka sa mga creations ni Lord, yung tipong pag nagbasa ka ng Bible, I hope and pray that we will go back. Kung meron man pong nakikinig na nangihina na gusto natin bumalik na yung unang time na nakilala natin si Lord. It is possible. No? Yung maluluha ka, when you read the Bible, that it really speaks to you. And yung pag tumingin ka sa langit, you can't help but be grateful sa Panginoon na pag kumakanta ka ng worship, you can't help but to really be immersed, talagang magdwell sa presensya ng Panginoon. I pray that we will all be spiritually awakened and we will have an active spiritual life talaga sa ating buhay. Tandaan niyo po, ang pananampalataya na meron tayo ay active and working. Hindi po tayo merong pananampalataya na patulog-tulog lang. So, hindi pa huli na magsimula tayo nito. Magsimula tayo ng paglalakbay na may purpose at direction na nagmumula sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Pag Christian ka, talagang the Lord will keep us alive, fulfilling the purpose that He has for us. Philippians chapter 1 verse 6, sabi dito, natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Ulitin ko, I hope na makita ninyo ang aktibong paggalaw ng Panginoon sa atin po mga buhay. He is here, He is there, He is everywhere. No, na talagang nag-aantay lang para ma-acknowledge at ma-recognize siya sa kanyang buhay. We pray, we hope and pray na magkaroon ng lugar. Pag kumatok ang Panginoong Jesus sa ating pong buhay, pag kumatok ang Diyos sa ating buhay, wag na po tayo magdalawang isip na buksan ang pinto. Let us all pray. Dito po nagtatapos ang akin pong pag-share sa bawat isa. Kung meron kang katabi dyan, sabi mo sa katabi mo, at sa sarili natin, huwag tayong patulog-tulog. Kung hindi, mapapahamak po tayo. Hallelujah. Lord, we thank you for this afternoon. Salamat po. Na alam ko, Lord, may purpose ka, nangusap ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat na sa pamamagitan ng iyong salita, makita namin na warningan kami kung ano ang mga marka ng spiritually asleep o talagang hindi active at patulog-tulog ang banal na espiritu sa atin po mga buhay.
Isipin po natin na ang physical na limitations namin, hindi yon ang maitaas, kundi maitaas kung ano ang kaya mo pang gawin. Katulad ng si Yutiko man ay nahulog at talagang patay pero binuhay mo siyang muli. Ganon rin ang gagawin mo sa aming mga buhay. Kami ay bubuhayin mo, Panginoon, at ipapakita na ikaw ay mahimalang Diyos at ikaw ang Diyos na gumagawa ng mga hindi namin ine-expect kahit imposible ay kaya mong gawin. I pray for everyone na nakikinig sa hapon na ito, Lord. May you speak to them, hallelujah, with the help of the Holy Spirit. I know that you will speak to them. Help us to know our purpose. Help us to have a direction. Help us to know how we can serve you more sa buhay na ito. How we can connect to you more sa buhay na ito. All we want is you, Lord. All we need is you sa buhay na ito. Whether personal man namin buhay, pamilya, o kung ano pa man. Oh God, I know there is a place for each and every one to work in the kingdom of God. Salamat po. We also lift up even this radio station. I praise God na ang radio station na ito ay ginagawa ang parte sa kingdom ng Panginoong Diyos. I know, Lord, there are so many desires. Napakarami pang desires sa kanila po mga buhay. But I pray, O God, na lahat ng iyon nakikita mo ay sagutin mo ayon sa iyong banal na kalooban. We also pray for your provision sa lahat ng pangangailangan. Blessings, 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 O God. We pray that all the blessings will be poured out in this radio station para po sa iyong kaluwalhatian. Ikaw lang, Lord, ang maitaas sa hapon na ito. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, bago po ako mag-end, salamat po sa atin pong reaction kay Sir Randy Patron. Hi, Kuya Randy. No, thank you for listening. Renally Dolente Taunan. Thank you po for listening and your reaction, Renally Dolente. Salamat po. Okay. Salamat po. No, kami po ay nagpapaalam na at God bless po sa inyong lahat. To God be all the glory.